Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman hindi nga nakapagtiis si Tatay Digong at talagang binatikos ang mga korap na mga opisyalis na ito at talagang pinakita na naman niya ang kanyang kamay na bakal at pangil dahil nagbigay nga ito ng matinding babala sa mga korap na mga opisyalis na humanda kayo dahil pag ako na ang nakaupo ay hindi na ninyo magagawa ang inyong pangungulimbat ng kaban ng bayan at pagnanakaw sa pera ng naghihirap na ating mga kababayan. Nakatiting na nga ang sweldo at nagbabayad pa ng buwis ay hindi nyo pa ito ginagamit sa tamang paraan. Ito nga ang naging banat ni former President Rodrigo Duterte. Kaya ang malaking katanungan ngayon mga kaibigan, kilala na natin ang paglilingkod ni Tatay Digong at talagang may paninindigan at may prinsipyo nga ito. Ang katanungan, sosuportahan ba ninyo si Tatay Digong na maupo muli at paglingkuran ang bansang Pilipinas? Well mga kaibigan, just comment below sa ating comment section kung talagang sosuportahan ninyo si Tatay Digong at kung bakit para tatalakayin natin sa susunod na video. Panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nakakaloka talaga, hindi ko kinikere, alam mo hindi ka makapaglabada, hindi ka makagawa ng mga bagay-bagay kasi napapako ka dun sa performance ni Pangulong Duterte. Kasi 'di ba, pinag-uusapan, binabanggit ni Pangulong Duterte doon, galtagal siya, mga kriminal na 'yan, sabi niya. Magkita ka tayo sa impyerno. Sabi ni Pangulong Duterte yung mga last na to part na. Dahil si Ontiveros nga talagang bruha talaga. Sabi niya, magkita tayo sa impyerno, sabi ni Virus, sabi niya wala akong planong pumunta sa impyerno. Then sabi naman ni Pangulong Duterte, hihilain kita, ma'am. So sa akin, sa gusto niya, pupunta talaga siya sa impyerno. But anyway, ano yung mga dito? Actually, ang grabe yung mga revelation doon. Alright? Pero ano yung buod? Okay? Ang buod ng kwento, doon, buod ko ano talaga ang gustong mangyari ng Pangulo. So, hanggang ngayon, nanindigan ng Pangulo na ginawa niya yung war on D na yon dahil pinrotektahan niya ang mga matitinong Pilipino, ang mga hindi addictos benedictos sa mga polboronic katulad ni Bangag. Ang punto de vista dito, nakuha niyo, although yung ibang mga statement ni Pangulong Duterte ay paulit-ulit na idinidiin niya na kaya ginawa niya, inuutusan niya ang mga pulis na yan, sige, trabahoin nyo yan, yung kriminal na yan, kapag nang laban ay jarilin ninyo. Kaya nga doon makikita, ano bang mahalaga ang buhay? Ang mga kriminal, ang mga bangag, o kayo, yung mga anak ninyo, kayo mga OFW, kayo mga ordinary people, ordinary citizens, na nagtatrabaho, namumuhay ng maayos, nagsusumikap, pero yun, inaakyat ang bahay ninyo, kinikidnap ko, like, di ba, doon sa mga statement ni Pangulong Duterte, may mga like Chinese businessman na kinikidnap during the time nung mayor pa siya. Tapos, after kidnap, pinupunta sa ganitong lugar, like Cotabato, I think sabi niya, ang iba doon, nagagahasa, pinapupunta sa bahay pa ng kidnapper, ng kidnapper, ng inabdak, tapos inuutusan pa ng mga kidnapper na pagluto mo ko, mga ganon. At dinadala pa sa kung saang lugar at talagang kawawa talaga yung mga biktima ng mga kriminal. At may mga kwento si Pangulong Duterte na yun na nga, yung kidnap for ransom, katulad sa mga negosyanteng yon. Mag-comment kayo dyan kung ano yung mga pinaka gusto ninyong topic. Ito ay samot-sari na itong pag-usapan. Pero gusto kong pag-usapan yung big revelation, okay, ni Colonel Hector Grijaldo. Actually, na-transcribe ko yung kanilang mga sinasabi, pero to follow na lang yon yung mga transcription. Doon tayo sa pinakabuod ng hearing na yon. So according to Colonel Grijaldo,
ay nung October 23, nung siya ay pina-attend doon sa Huwad Committee na yon, ay inimpluwensyahan siya ni Dan Fernandez na hindi kayang i-pronounce ang PNF, dating Bombastar. Bombastar yun, di ba? Yang Boy Dila na si Abante, okay? Na bago mag-start ang hearing, ay pinapunta siya sa isang room. Nandoon yung dalawang abogado ni Garma, na kung saan yung Colonel Garma na idinidiin ang Pangulong Duterte na nagbabayad ng reward kapag nakagurgur. So, inexplain doon ni Colonel Grijaldo na abogado ni Garma, si Abante, at itong si Fernandez na inuudyokan niya na pinakita yung paper na ito yung part ng affidavit na to na nakalagay doon na si Duterte, okay, ay nasa likod nga nitong reward system na ito. 'Di ba? So inuudyokan siya na magsinungaling sa hearing na 'yon, mga palangga. Now what? Okay? So sabi ni Pangulong Duterte ay kakasuhan niya ng subornation of perjury o yung pag-uudyok, paghihimok dito sa kay Colonel Grijaldo na magsinungaling at idiin ang Pangulong Duterte. So alam niyo na ngayon, mga palangga, okay? Pinapili siya ng script, sabi ni Ellen. So alam niyo na ngayon, wala na, nag-adjourn na sila, palangga. Alam niyo na ang Huwad Committee na yan ay scripted nila tambaluslos. So buti na lang may isang colonel na si Colonel Grijaldo na talagang mayroong courage na magsalita at hindi siya pumayag na udyukan siya ni Fernandez at ni Abante. So ngayon, mga kababayan, daming statement okay, tignan natin Pangulong Duterte. Alright. Okay. Tignan natin. Ang haba kasi nito. But anyway, mga kababayan, so dito sa dito sa hearing na to, nalaman natin yung talagang bonggang-bonggang pasabog na scripted lahat. Okay? Scripted lahat ang ito pala ang sabi niya. Ito ang statement ni Colonel Grijaldo. Okay. Okay. Ito ang sabi niya. Ayan. So nagpaliwanag doon si Colonel Grijaldo na kinonsult niya yung kanyang kinonfide niya pala sa kanyang asawa yung ginawa sa kanya doon sa Huwad Committee, na kung saan kinuwento niya yung sinasabi niya, yung karanasan niya doon sa Huwad Committee sa kanyang asawa. According to him, pinalipas pa nga niya ang mga ilang araw para sabihin ang pinagawa sa kanya ni Dan Fernandez at ni Abante na pumayag na pumirma o sabihin ang kasinungalingan na si Pangulong Duterte ay behind dito sa reward system na ito o sa paggugurgor sa Davao ng ganun-ganun na lang. So imagine mo, for 30 years na sa kanyang serbisyo, ang sabi ni Grijaldo ay pinili niya, okay? Pinili niya talagang manindigan. Pinili niyang sabihin sa taong bayan, sa inyo doon kanina, at talaga namang hindi siya nagpagamit, and that's good. Okay? That's good na hindi siya nagpagamit dito sa mga jutang ginimes na kongresista na ito. So again, si Fernandez at saka si etong si Abante. Alright? Nag-explain pa nga siya, nasabi niya, I don't want to credit the men and women of the Philippine National Police. Sabi niya, the institution where I belong. I don't want to destroy my beloved alma mater, the PNP National Police Academy, who molded me with moral values to speak for the truth that I owe, and it's time to give it back to the honor and respect. So yun, kikinuwento niya, doon kanina, mga palangga, na inas nga siya ng dalawang bugok na mga congressman na
magsinungaling. Alright? Na magsinungaling ang doon sa Huwad Committee na yon. So mga kababayan, dito ninyo makikita na grabe talaga katalamak ang script dyan sa Congress. So alam nyo na ang House of Representatives, yung mga putang inang mga Huwad Committee na yan, kita-kita nyo naman na lahat ng mga sinasabi ng mga resource person ay scripted dahil based doon sa pag-amin mismo sa panindigan ni Colonel Grijaldo, Hector Grijaldo. Pero, ganun pa man, grabe kung ilang paso ni Pangulong Duterte, si De Lima at si Virus. Number 1 punto. Okay? Good point si Jinggoy Estrada kanina. At napansin ko, grabe din yung respeto nila. In fairness, alam naman tayo, magbigay tayo ng credit kung sa tamang credit. In fairness kay Estrada, kay Pimentel, kay Bato, sila lang man nagsalita doon eh. Tapos si Villanueva, talagang yung respeto nila kay Pangulong Duterte nando doon, o baka natakot sila mura, umulan kaya ng mura doon, di ba? So tama yung sinabi ni Jinggoy. Tinanong niya kay De Lima. Kasi di ba, the usual narrative ni De Lima na si Pangulong Duterte ay may Davao Death Squad. Kaya naman sabi ni Pangulong, may Davao Death Squad naman talaga. Yan, mga police na yan, mga Death Squad yan. Yan, di ba? Nakakatawa talaga siya. My God, we missed PRRD. At ayaw niyang matapos talaga yung hearing. Ano na lang sila, bigla na lang sila nag-adjourn eh. Pinatay na lang, sabi ni Pangulong Duterte. Hanggang 4 a.m. tayo dito. Which is, di ba, personally, ganun siya, gising siya na madaling araw. But anyway, going back kay De Lima, napanood ko, na bonggang-bongga, dinidiin niya na si Pangulong Duterte, yun nga, may Davao Death Squad, inamin ni Pangulo, si Danao, ganon. Grabe talagang ang lupit. Then, ito ang katangahan ni De Lima. Alam mo, talagang nangamote silang lahat. Kung napanood nyo lang, oh my God, you're gonna love Pangulong Duterte. Ngayon, ito si Jinggoy, naging DOJ secretary ka. Naging chairman ka ng Committee on Human Rights. Bakit hindi mo pinailan ng kaso si Pangulong Duterte? So ang sabi ni De Lima, puro hearsay. Kasi daw may mga witnesses na kinausap nila, pero ayaw mag-testigo. Kasi natatakot, At sabi nga ni Jinggoy, well, you are incompetent, di ba? Kung ganyan, incompetent talaga. During panahon pa ni Noynoy, walang na-file na kaso kay Pangulong Duterte, may na siyang abogado. Kasi hindi mo pwedeng, kasi trial by publicity lang talaga sila. Na si Duterte ay nanggugurgor. Inamin naman ni Pangulong Duterte. Pumapatay siya. Kaso nga lang, walang nagpatotoo sa mga pulis na naka-witness sila na may ginurgor si Pangulong Duterte. Kay ganyan man lang yan si PRRD, sabi ni Bato, sabi niya, mga ano lang yan, mga hyperbole, mga ganyan, superlative, sabi ni, alam mo, aliw na aliw talaga ako. Sabi ni Bagtay kay Jinggoy. In fairness Jinggoy, good point ka doon, no? Pero alam mo, hindi pa tayo tapos. Masigway ko lang, si Kumar. Anyway, sige, good point ka muna ngayon, Jinggoy. So ngayon, mga palangga, imagine niyo, di ba? Sinisira nila ang Duterte sa media, sa international, na Duterte pumatay. Wala naman palang maipresent si De Lima ng ebidensya. Puro hearsay. Kapag sa korte, kahit hindi tayo abogado, mga palangga, magpapile ka ng case, wala kang witness. Dismiss ang kaso mo, day. Sino ang mag-witness sa'yo? Okay? Sabi ni, si Fatima crush, Jinggoy, may nagka-crush sa'yo. Tuloy-tuloy mo yan. Dito nyo makikita, mga kababayan, yung comment there, kasi ang daming mga topic, mag-comment lang kayo dyan, yung mga maalala ninyo. So anyway, yun nga mga pagka, yung unang salvo, talagang grabe yung Pangulo. Tapos maganda din yung participation ng mga senador na in fairness sa kanila, baka naman natakot sila kasi umulan talaga ng mura doon, mga jutang genimes talaga. Hindi nila makontempt yung Pangulo. Bravo daw si Jinggoy ngayon, sabi ni Mitz. I love Tatay Digong, sabi ni Landa. Ayun na nga. Tapos may mga natatandaan ko lang palangga.
Sabi ni Pangulong Duterte, tapos later, ay, ano naman, patalon-talon yun eh. Sabi niya, may Davao Death Squad talaga ako, ma'am. Sabi niya, meron daw 7 na members. Tapos sabi ni Ontiveros, pwede niyo bang pangalanan kung sino yung mga yon? Ang sabi ni Pangulong Duterte, patay naman na yun. So as in, oh my God, very entertaining. At the same time, ang daming revelation at talagang na-corner si De Lima at si Risa Ontiveros na pilit na sinisisi ni Ontiveros yung mga publicity nila na si Pangulong Duterte ang mananagot dapat sa pagkamatay ni Kian de los Santos at ang mga iba pa dahil sinasabi ni Pangulong Duterte na siya ang kumbaga inaako niya yung mga yung pag-impose siya ng mga policies sa ginawa ng yung mga mali na ginawa ng mga police so yung mga ganon. At napakagaling ni Pangulong Duterte, sinabi ni Virus na so parang inaamin mo na ikaw ang may kasalanan, na ikaw ay nagpagurgur kay Kian, ikaw ang may dahilan kung bakit nagurgur si Kian de los Santos dahil sa mga polisiyang yon. Alam mo, ang galing ni Pangulong Duterte, dami ting natututunan. Ang sabi niya doon, sabi niya, parang bakit? Parang gano'n, guilt is personal. Abogado yun eh. Abogado ang Pangulong Duterte. So wala talaga silang lusot. Pati yung paghimok, yung pag-joke ni Abante at ni Fernandez, di ba? Kay Colonel Grijaldo, ay sinabi kaagad ni Pangulong Duterte, may kaso yan, kakasuhan ko yan ng subornation of perjury. Okay? Lumabas talaga utak ni Risa. Oo nga, ilahin pa naman sa impyerno eh. Prosecutor pa, sabi ni Palangga. So, sabi ni Capilate, veteranong abogado, mismo talaga yung pagmumura ni PRD, OA at sensitive si Virus, sabi ni Meets. So, niloloko lang sila ni PRD. Exactly. Yun nga yung nakita ko, kumbaga ginigame lang sila ni Pangulong Duterte dahil paikot-ikot lang yung mga tanong ni na Puyat. Hi Palangga, Rolando and Ana, Nancy Trinidad, I know, Rainier, yes. Pareho tayo talagang napuyat dahil nga napaus na naman ako dahil talagang nag-aabang tayo doon sa mga eksena talaga. At ngayon, wait natin. Alright. Tapos sabi pa ni Pangulong Duterte doon na yan, parang atik-atik lang ba niya? Sabi niya, magaling yung mga discussion nila na magaling daw si Pangulong Duterte. Sinabi ni Pangulong Duterte, magaling ako magtanim ng intriga. Kaya naging presidente. Magtanim ka lang na magtanim ng intriga. So ang ibig sabihin ni Pangulong Duterte, nagtatanim daw siya ng intriga para mga kriminal maggurgura na para mabawasan ang trabaho ng mga pulis. Ngayon, mga Palangga, talagang sabi ko nga kanina, pinaglalaruan niya ang sila Virus, si De Lima, yun ang mga commission on yung mga dilawan. 'Di ba? Imagine niyo mga kababayan, narinig niyo kanina sa nakapanood na wala silang tao, wala silang witness, wala silang ebidensya. Paano mag-stand ang case? So, ang ginagawa lang talaga nila, trial by publicity. Sabi ni Reagan, si Senador Padilla, palaban din po. Ipinahayag niya ng droga sa Bilibid Prison nung nasa kulungan. Hindi ko napanood yung yung statement niya. Okay? Pero talagang tingnan ito yung sinulat ko dito. Right. Ibang klase ang Pangulo ninyo, ang Pangulong Duterte ninyo, ibang klase ang kanyang mga litanya. Right. Okay? Grabe, nakakaloka. So talagang sabi ko nga, ang yabang pa ni Virus na sinasabi niya na ang Pangulo daw ay na high blood sa mga tanong niya. Ang totoo siya yung na high blood. Siya yung stress na stress. Stress na stress talaga sila kay Pangulong Duterte. Alright? Kaya nga mga kababayan, ang daming mga revelation doon. Okay, na drama-drama, pero ang defense mechanism ni Risa Ontiveros na high blood daw. Sabi niya, na high blood ata kayo sa akin.
Pero ang totoo, siya talaga yung naha-high blood at ang taong bayan, sa mga sabi niya, Mr. Chair, salamat kaayo. Ang putang ina 'to, hindi ka naman Bisaya. May kaayo-kaayo ka pang linti ka. 'Di ba? Pero lahat doon, mga palangga, talagang mayroon pang statement si Ontiveros na parang kino-question niya na di ka may magpumalakpak doon sa gallery dahil sa galing ni Pangulong Duterte. Ang sinasabi ni Virus doon na parang hindi niya i-allow yung pinapalakpakan pa yung pagpatay o paggurgur. Ang bobo talaga. Ang pinalakpakan, hindi dahil may mga namatay. Ang pinalakpakan kung paano kayo durugin ni Pangulong Duterte. Kung paano kayo palabasin sa buong nasyon, buong mundo, kung gaano kakatanga virus. Sobrang tanga talaga mga kababayan. Sabi ko nga, yung ano na yan, yung sa kiyan-kiyan na yan, paulit-ulit na lang ginagamit na yan, hindi yan, okay? Hindi yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte na pulisiya niya. Di ba? Sa kanyang war on drugs. At inamin naman niya na hindi perfect ang kanyang ang pamamahala niya. May tiwali talagang pulis. Ang dami doon. Si Danao nagtestimonya na talagang meron silang ginurgur dahil ng laban. Tapos si Senator Bato, meron din na kaklase pa daw ng mga tao niya. So, kahit hindi ako pulis, nararamdaman ko yun na may ganun talagang kwento. Pero, wag nating alisin na may tarantado talagang pulis. Kaya nga yung mga adictos na yun, nagurgur sila dahil, imagine mo yung revelation ni... Dapat, Senator Bato, pangalanan mo kung sino yung pinakiusapan na congressman. Was it Senator Bato? Yes, si Senator Bato yun, di ba? Dahil ang sabi ni Senator Bato during that hearing, mayroon siyang tao na pulis na sangkot sa illegal na pulburon, then nag-awol dahil, from paggamit, nag-push na, then natanggal sa trabaho, tapos lumapit sa isang kongresista, tapos na-reinstate. So yung mga ganon. So, dahil may mga kongresista natiwali, katulad ni Fernandez, katulad ni Abante. So yung ano na yon, yung statement doon sa Senado na reinstate because of the help of this certain congressman, dapat pangalanan yun Ganon katalamak. Ganon po katalamak ang droga sa atin. Kayo, pinakita ni Pangulong Duterte na gaano niya kamahal ang mga Pilipino, ang OFW na mga nagtatrabaho, na sabi nga niya, kayo nagahasa pa dyan, you just keep it silent, hindi inilagay nyo sa lahat, sa dibdib nyo, lahat ng sama ng loob nyo, lahat ng kahirapan sa Saudi, kung saan man, tapos umuwi kayo ng Pilipinas, durugista na yung anak nyo, bangag na, hindi nyo na makausap, hindi nakatapos ng pag-aaral. Kung matalino ka lang at may puso ka, di ba? Kung ang concern mo ay Pilipinong matino, mag-a-agree ka kay Duterte. Pero kung addictus ka, at ikaw ay promotor ng pulburon, katulad ni De Lima, di ba? Na kumakanta sa loob ng bilibid, lumalantak sa saba, di ba? Wala kang pakialam sa OFW. Nakita niyo sila? Walang pakialam si Virus, si De Lima, si Cheljokno sa inyo na OFW o kayong mga good citizen. Kasi ang tinitira ni Pangulong Duterte doon, partay na yan, pag nang laban, ay mga pusher o mga salot sa lipunan. So, ibig sabihin, kung ako tatangin yun, di ba sabi ko, executive order number 1 ko, bangin, shoot ko lahat yan. Ba't mo pa pakakainin sa presinto yan? Bakit mo pa bibigyan ng chance yung mga putang inang yan kung papatayin lang naman ang inyong mga pamilya at sisirain ang ating lipunan? Di ba? So, nakita natin na more on, even si Danao, di ba? Si Senator Bato, good point sila lahat. Mukhang nagpapakitang gilas sa mga hitad. Sabi ni Jackie, ay nilamon sila ng buo ni Senator Bato. Yeah, we would like to thank you. Well, kayo dyan sa Senate, sana tuloy-tuloy nyo yan para good point kayo sa amin. Diba? At least nirespeto nyo si Pangulong Duterte. At yung buod ng istoryang yun, although ilang oras natin pinanood yun mga kababayan, mga palangga, nalusaw ang tingle bells ni Virus at Dilay Saba.
Sabi ni Roa, sabi ni Pangulo Duterte, ayaw umuwi ni Pangulo, sila na ang sumuko. I salute you, Mr. President. Sabi ni Kaayaya. O nga, sabi ni Pangulong Duterte, hindi, hanggang alas 4 tayo dito, tapusin na lahat natin ito. Talagang bigay na bigay. Pero meron ako disappointment kay Pangulong Duterte. Okay. Ang disappointment ko, Pangulong Duterte, hindi mo minura si Bangag. Diba? Dapat in-expose mo si Bangag dahil siya ang promotor ngayon ng pinagbabawal na pulburon. Kaya nagbalikan ang mga pulboronic. Yun lang, Pangulong Duterte. Okay ka na sa akin, pero nadismaya ako. Inaantay ko yun eh. Pero okay na lang din. Okay. 9 hours pa tayo nakinig? Are you kidding me? 9 hours? Oh my God, hindi ko nga namalayan yung oras, mga kababayan. Nakakabuhay ng dugo kapag si Pangulong Duterte nagsalita. Marami po kami natutunan sa kanya. Ang galing po talaga. Sabi ni Jennifer Abansenia. Alam mo, di ba parang very frail siya pagpasok niya. Medyo mahina na si Pangulo. Ganyan. Punyeta. Pagdating sa hearing, ang high, ang power niya, ganito kataas palangga to the highest level. Bongacious talaga. Oh my God. May next hearing pa ba? Okay. Walang kinatatakutan. Sabi nga ni Pangulong Duterte, magpakulong man siya. Tapos mayroon doon Mayroon siyang tinanong sa kanya na kung sino-sino yung mga pangalan. Di ba? Alam ko na pinagluloko niya lang. Ginigame niya lang sila virus. Di ba? I think doon yun sa question na sino-sino yung mga pangalan ng mga tao, mga namatay. Kahit namatay, tiyatawag na yung pangalan. Tapos sabi ni Pangulong Duterte, ay 40 years ago man yun, ma'am. Sabi niya, 73 na ako. Ano, nakalimutan niya na. Oh my God! Grabe talaga. Box office talaga, palangga. Box office ang Pangulong Duterte. Alright. Ano? Wala nang gasolina dito sa Bicol, Madam Maharlika, sabi ni Ferdinand Dolosa. Hindi pa nakadaan ang truck ng gasolina papunta ng Bicol. Ayun nga, Ferdinand, mamaya nag-message ka pala sa Maharlika Network, dito ka tama nabalikan. Usap tayo after nating mag-vlog, ha? Kumusta ka dyan sa Advana? Bibigyan ka pang gasolina. Nakalimutan, pasensya ka na, hindi kita nabalikan. But I'll be back after natin mag-vlog. Okay? Lagot si Tuwadcom Dan Fernandez. Yes. Okay? Galing mang asar na mismo si PRD. Alam mo, nakaka-miss talaga siya palangga. Kasi iba talaga yung level ng kanyang iba talaga ang level ng kanyang performance. Ngayon, lahat kayo napuyat. So imagine mo 9 hours pala 'yun. Sa haba-haba ng ng ating panonood. Hindi ko na namalayan, parang feeling ko, oh my God, Monday pa naman gayon. I have a lot of things to do. 4 AM na. Nyeta, may appointment ako ng alas 10. Hello, kumusta naman ako? Anyway, so, tignan natin. Hindi, babalikan ko lang to. Alright. Ano to? Dali Okay, ito. Okay. Okay. Ayun na nga. So, doon pa lang sa statement, pinag-usapan natin kanina, doon sa statement pa lang ni Pangulong Duterte, yung intro na talaga niya, na pinangangalandakan na yung kanyang mandato bilang isang presidente ay para protektahan ang bansa, protektahan ang taong bayan. At talagang sabi niya doon sa kanyang statement, wag niyong questionin ang aking polisiya, hindi ako mag-offer ng apology sa inyo o excuses. Kung ano yung mga ginawa ko yun. I did what I had to do. Sabi niya ganun. Maniwala kayo sa hindi dahil talagang yung war on D na yan, hindi pa tungkol sa paggurgur ng tao. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa mga inosente.